Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Bahagi ng pangkalahatang programa po natin, ang kabanal-banalan. Welcome po dito sa ating portion na pinamagatan ngayon, ang sagot ng Biblia. Kaya ngayon ay pinag-aanyaya namin itong inyong participation sa ating mga talakayan sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating mga text lines at maging pagpo-post ng inyong mga questions doon po naman sa ating mga social media pages. Sa ating mga text lines ay ang mga sumusunod: 0927 140 3782, 0927 140 3782, 0909 5555009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ulitin lang natin yung ating Facebook accounts, MHC Media, ang Kabanal-Banalan, YouTube channel, The Most Holy Church, via Instagram at Kabanal-Banalan, TikTok at MHC Media. Ang ating website ay www.mostholychurch.com. At ang punong tanggapan nito, ang Kabanal-Banalang Iglesia, ay nasa puso po ng Maynila sa Makatid dyan po sa Tondo. Number 688 Rahabawi Street, Kagalangin, Tondo, Manila. Meron po structure doon na bagong refurbished. Yun po ang ating punong tanggapan, ang tanggapan po ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang inyong mga lingkod at kapatid, sa pagsasayin papawid na ito, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin ang pangunahing host, anchor nitong ating palatuntunan, kapatid na Yusiel, kapatid na Danilo S. Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. At salamat po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, sa patuloy na pagpapahintulot po ninyo na kayo ay aming mapaglingkuran sa parang ito, na ang inyong mga tanong ay sinasagot po namin sa pamamagitan ng Biblia. Siyempre, nagpapasalamat po tayo sa Diyos na gumagabay sa atin upang makapaglingkod sa inyo tulad po sa araw na ito. So, we take you dito sa ating mga video clips dito po sa mga real people or asking real questions. Unahin natin si Binibining Lizelle Mallorca ng Malolos, Bulacan. Ako po si Lizelle Mallorca. Akin pong katanungan, yung dumarating po ba na utos sa atin, yun po ba ay gustuhan po ba yun? Yung po bang unos na dumating sa atin ay kagustuhan ng Panginoon, kapatid na Yusiel? Masasabi po natin na hindi yan kagustuhan ng Diyos. Bagaman, mga pangyayaring ipinahintulot na ng ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin gusto niya o yan ang talagang nais niyang mangyari sa tao. Kasi kung bakit po nangyayari ang mga bagay na yan sa kasalukuyang panahon, may paunang sabi na noon pa ang mga banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Sa San Lucas 21:11, 25 hanggang 26. Sabayan niyo po kami sa pagbasa ng banal na kasulatan. At magkakaroon ng malalakas na lindol. At sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. At sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong.
Magsisipaglupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. O yan. Napakalinaw po ng ating nadinig. Yan po'y sinalita ng ating Panginoong Diyos na tiyak na mangyayari. Halimbawa, ang mga malalakas na lindol, malalakas na daluyong, yun yung, ano yung tawag doon sa daluyong? Tsunami. Yan. Yan ang mga tidal waves. Yan talaga sinabi ng Panginoon. Hindi lang yan. Marami pa pong mga tiyak na mangyayari. At yan po, kung atin pong sasangguniin ang siyensya kung bakit nangyayari yan, hindi po dahil sa gusto ng Diyos. Ang talagang ugat ng mga bagay na yan. Kaya noon pa, sinabi ng yan ay tiyak na mangyayari dahil sa nakikita po na sitwasyon at kaugalian ng mga tao sa mundo. Opo. Ano ba ang ugali ng mga tao sa mundo na ito ang nakita ng Diyos noon pa na talagang mangyayari? Naging mapaminsala po kasi ang tao. Opo. At yung kapinsalan, yung kapabayaan, yung pag-aabuso sa kalikasan, yan po'y contributive o nakapagdulot po ng kakaibang behavior ng ating panahon. Opo. Ang tawag po dyan ay, halimbawa, yung nga, global warming. Na dahil sa mga gamit na kemikal ng mga tao, napupunit yung pong tinatawag na isang layer. Yung ozone layer. Alam naman natin yun ay bahagi ng nilalang ng Diyos. Opo, na parang sala, screen. Para yung epekto ng sobrang init, tama lang ang dating dapat noon sa atin na nasa daigdig. Lamang nga, naging abuso ang tao. Malamang, hindi naman sinasadya o sinasadya man, ang bottom line, nagawa po yan. Ayon sa siyensya nga, sila nga, kaya nga nag-reduce ng, ang tawag ko nila, CFCs, chlorofluorocarbons. Na yun yung pumupunit nga sa ozone layer. Makikita yan dun sa sinaunang refrigerant ng aircon. Yung ginagamit nyo yung unang sasakyan nyo. Inabutan ng panahon nyo. Sige, panahon natin. No? Ngayon, nag-iba na ng refrigerant sa mga aircon dahil nga napagtanto na nakapipinsala po ito sa ozone layer at sa pangkalikasan nga. At pagka yung ozone layer, lumaki ng lumaki ang sira. Ang epekto nun, iinit ng gusto dito sa mundo. Pag uminit ng gusto, maakyat yung tubig. Level ng tubig. Pag umakyat yung tubig, uulan ng pagbabaha ang kasunod nun. Kahit Yun. mag-umulan, di kayang yung dati na yun lang ang level, tuloy, umaapaw. Sasabayan pa ng mga illegal logging. Yan pa. Dahil ang tawag Malaki- saturated na yata ang lupa. Dahil nga walang na mga puno na may mga ugat na para sipsipin yung labis na tubig dahil walang sumisipsip sa tuloy-tuloy na pagbabaha dahil nga sa laging Opo. yung pagkakalbo ng pasintabi hindi kalbong ng buhok, pagkakalbo ng kagubatan, ito may epekto dun sa ecosystem nga natin dahil walang sumisipsip na ugat, saturated yung lupa, yung hold ng lupa ng tubig, hanggang doon lang. Kaya pag nadagdagan pa uli ng tubig yon, baha na. Yan. Kaya, bakit ba ginagawa ng tao yan? Kahit na bawal na maglaging, tuloy pa rin. Kuminsan, mga pinuno pa ng gobyerno, ang pasimuno dyan, yung mga pagbubungkal ng lupa para sa pagmimina, Quarry. na kahit na ibinabawal, di ba? Yung dagat, tinatabunan. Yun. Yung bundok, pinapatag. Di ba? Yung mga daang tubig, tinatabunan. Opo. Di ba? Opo. Sa pag-aaral nga ng iba sa gobyerno, yung dating dinadaanan ng tubig, may portion doon na ginawang daanan ng sasakyan. Tapos Opo. nagtataka pa tayo ngayon, bakit baha? Yung pala, dating dinadaanan ng tubig yon. Hindi siya meant para daanan ng sasakyan ng tao. At pagkatapos, ang akala ng tao,
yan, nagagalit na ang Diyos. Hindi, yan po ang sinabi ng Diyos na tiyak na mangyayari dahil nga po sa nakikitang likas ng mga tao sa mundo. Opo. Pagka tinuwid natin ang sinasabi ni Apostol Pablo na likas ng mga tao kung bakit nila ganyan ginagawa ang mga bagay, basahin po natin sa Timoteo. Pangalawang Timoteo 3:1. Tatapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Tuloy natin pagbasa. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuway sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kamanalan. 3. Mga walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag o paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Namihan nyo ng kabanalan, datapwa tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Dumayo ka rin naman sa mga ito. Yan. Yan mismo. Di ba? Ang mga tao, sabi ni Apostol Pablo, maibigin sa sarili. Di baling mapinsala yung kapwa niya. Selfish, no? Basta siya kikita ng malaki. Laki ng kita sa illegal logging. Opo. Yan sabi ng iba. Opo. Sa pagmimina. Totoo yan. At kamakailan lang, kapatid na Yushel, yung kalikasan, gawa nga ng Diyos yan eh. Opo. Yung bagyo na pagtanto ng mga siyensya, yan po'y pambalanse. Yan eh, kasama nga sa balansing ginawa ng Diyos. Kaya yung manakanakang pagdalaw ng bagyo, kasama yan sa, hindi talaga yan dapat pipinsala. Lamang nga, dahil sa ginawa nga ng tao, sa pagiging makasarili, Opo. naging malala ang mga bagyo, naging mapaminsala, mas maraming tubig na dala, mas malakas na hangin ang dala-dala. Ito'y resulta ng pagpapabaya ng tao. Yan. Kaya yan ang nangyayari. Kaya maliwanag po ang sagot ng Biblia. Hindi po gusto ng Diyos yan. Yan po ay resulta ng kasakiman ng maraming tao, kagustuhan ng tao na para sa kanyang sarili, para may maitusto sa kanyang kalayawan. Ang ginagawa, kahit labag sa kalooban ng Diyos, kahit makapinsala sa kanyang kapwa. Pag ang Diyos ang tatanungin natin, ang gusto ng Diyos, napakabuti ng ating kalagayan ng mga tao. Kasi nga, nang unang likhain ng tao, sa paraiso pa nga inilagay. Opo. Hindi lang sa ganitong klase ng mundo, sa paraiso. Kaya lang, ang tao nga, hindi ang Diyos ang sinusunod. Kaya yan ang nangyari. At hindi tumigil ang tao sa pagsunod sa sariling gusto hanggang ngayon. Nakalulungkot po. Opo. Kaya yun ang tugon sa katanungan nyo, binibining Lizelle. Hindi talaga ibig ng Diyos siya. Gumawa nga siya ng disenyong maayos. Opo. Napipinsala ng tao na sana magbago ang tao para kasama yun. Lahat tayo actually. Lahat, wala hong pinipili, mayaman, mahirap. Lahat po tayo may parte, may role po sa pagtitiyak ng kaayusan ng ating kalikasan. Oo. Sa simpleng, wag tayong tapo ng basura kung saan. Hindi lang illegal logging. Pati basura. Kita niyo yung pagbabaha. Ang dala-dala, basura. Salamat po Salamat sa inyong mabuting tanong. Next video clip. Totoong tao, hindi po AI ito. Totoong tao ang ating nasa video clips. Hello po, ako po si Ariel Argusino. Paano mananatiling matatag sa pananampalataya kahit maraming fake news at maling impormasyon? Paano magiging matatag ang pananampalataya? Basahin natin ang nakasulat sa Biblia kung paano. Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Salihan po ni Apostol Pablo sa mga taga Colosas 2:6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangagugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopiya at walang kamulang pagdaraya
Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang araw ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo. O yan, napakalinaw naman. Si Apostol Pablo po ang nagpahayag ng bagay na yan. Gusto ba nating maging matibay sa ating pananampalataya? Kung paano natin tinanggap si Kristo na Panginoon? Ano ba ibig sabihin ng tinanggap natin siya na Panginoon? Tinanggap natin na siya ang Diyos na dapat nating sundin. Kaya nga Panginoon, tagapag-utos, tagapagbigay ng direksyon. Ganon dapat nang mangyari. Kung paano natin tinanggap na Panginoon siya, gayon tayo lumakad, ganon tayo mabuhay sa mundo. Pag yun ang ating ginagawa, nabubuhay tayo sa mundo. Ayon sa tinanggap nating turo sa pagsampalataya sa Panginoong Kristo Jesus, ay magiging nag-uugat ang ating pananampalataya, magiging matibay. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. At pagka po gayon, kahit daw may salit-saling sabi, kapatid na Gabriel. Hindi ka maapektuhan. Opo. Dahil ikaw nakasay kay Kristo, ang focus mo kay Kristo, kaya kahit na anong nagkalat na fake news, yan po yung generic term na ngayon basta peke o huwad, yun ang ibig sabihin yan na pagpapaliwanag, Opo. maging ito'y tinatawag na filosofya o di kaya ay aakalang karunungan. Sabi nga ni Apostol Pablo sa ibang liham niya sa wikang Ingles, science falsely so-called. Opo. Hindi niya kinokontest ang siyensya o agham, pero may nagpapanggap na agham o siyensya para lang kontrahin ang sinabi ni Kristo at sasabihin niya, ito ang totoo. Opo. Tapos fake news daw, binabaligtad. Fake daw ang ating Panginoong Hesus. Siyempre sila entitled dyan sa mga paniniwalang yan. Pero hindi natin may tatanggi sa panahon ito na naglipan ang fake news, kahit turo ni Kristo tinutwist na ho ngayon at sila yung tumitindig na para bagang sila ang genuine news, sila yung makatotohanan. Halimbawa, sinabi ng Panginoong Kristo Jesus, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, siya lang ang paglilingkuran mo. Ibig sabihin nun, isang Diyos lang sasambahin mo, isang Diyos lang paglilingkuran mo. Merong nagtuturo, hindi ba mas maganda yung maraming Diyos kaysa isa lang? O tatanggapin nyo ba yun? Pagka po ganon, maliligaw tayo. Yun bahagi ng fake news. Yung salit-saling sabi, huwag kang magwawali sa gabi. Lalabas ang swerte. Ibalik ang swerte. Sabi nga, balik yung kalat. Opo. Kung minsan naman, yan ang sabi ng aking mga magulang. Kung ayon sa Biblia po yun, ayon sa turo ng Panginoong Kristo Jesus, sundin natin. Pero kung hindi ayon sa turo ng Panginoon, ang panatilihan natin, yung turo ng Panginoon. Huwag yung turo na bunga ng salit-saling sabi. Kasi pag ganun po, hindi tayo magiging matatag. Para tayo maging matatag sa ating pananampalataya, yung mga kautusan, mga aral ng Panginoon, yun ang ating patuloy na gawin. Hindi alam lang. Kailangang isakabuhayan po natin at yun po ang magpapatatag ng ating pananampalataya. Hindi natin maawat yan, yung fake news, kasi sa malayang pagpapalitan ng mga ideya, nandyan yan, nagpipresenta yan. Huwag nating hayaan lang na ito ang manaig sa atin. Opo. Laging panghawakan yung turo ni Kristo. At para sigurado tayo na hindi tayo madadaya niyan, ang bilin po ng Biblia noon pa sa Kawikaan 19:27. Etong sabi, magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. O yan. Alam mo ng fake news. Bakit fake news? Yung nagtuturo, alam mo namang hindi naman totoo yung itinuturo dahil hindi naman talaga mangangaral ng Diyos. May dalang Biblia, mahusay magsalita. Pero alam mo namang ang itinuturo, maraming Diyos, maraming aral na hindi ayon sa nakasulat sa Biblia, bet mo pakikinggan yun. Pagka gayon, sabi ng Biblia, kung gusto mong tumibay sa pananampalataya, magtigil ka, anak ko.
sa mga aral na magliligaw lang sa'yo. So yung fake news, bulaan. Bulaang tagapagturo. Opo. Dala talaga yung kabulaanan o fake news. Salamat po, kapatid na Yusel. Opo. Pakinggan natin ang isang awitin. Mula kay Sister Agape, kapatid na Aban Macalino from Baliwag, Bulacan. Kapayapaan po sa lahat ng taga-subaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Sister Aban po, Choir of Zion member po sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maglilingkod po sa inyo through original music sa loob ng aming church na tinatawag na Likhawit. God is good all the time. Alam po natin yan. Lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, ito ay nagkakalakip-lakip para sa ating ikabubuti. Kung patuloy nating nararanasan ang nag-uumapaw na pagmamahal ng Diyos sa atin, ang kaganyang kagandahang loob at kanyang paulit-ulit na pagpapatawad sa kabila ng ating mga pagkukulang o pagkalimot sa Kanya. Kung iisipin natin ang lahat ng ito, hindi po ba't nakaka-overwhelm? Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya naman, minsan pa ay purihin natin siya. Minsan pa ay ibalik natin sa Kanya ang kapurihan. Awitan natin siya, minsan pa. Nang masdan mga ibon na nag-aawitan, masayang nagpapayag ng iyong pagmamahal. Waring nananabik sa iyong pagbabalik at makamit ang pangako mong langit. Kay buti mo, aking Diyos, purihin ka sa iyong pag-ibig na ipinadarama. Ngayon ang puso ko sa iyo'y lumalapit at minsan pang madama ikaw ay pag-ibig. Minsan pang lumalapit, nagpupuri sa ngalan mo. Tanggapin ang alay na pagpupuri sa'yo. Minsan pang nananabik na makamit ang pangako mo. Ngayon ang puso ko nagpupuri sa'yo. Minsan pa. Nang masdan mga ibon na nag-aawitan, masayang nagpapayag ng iyong pagmamahal. Waring nananabik sa iyong pagbabalik at makamit ang pangako mong langit. Buti mo, o aking Diyos, purihin ka sa iyong pag-ibig na ipinadarama. Ngayon ang puso ko sa iyo'y lumalapit at minsan pang madama ikaw ay pag-ibig. Minsan pang lumalapit, napupuri sa ngalan mo. Tanggapin ang alay na pagpupuri sa'yo. Minsan pang nananabik na makamit ang pangako mo. Ngayon ang puso ko nagpupuri sa'yo. Minsan pang lumalapit, nagpupuri sa ngalan mo. Tanggapin ang alay na pagpupuri sa'yo. Minsan pang nananabik na makamit ang
pangako mo. Ngayon ang puso ko napupuri sa'yo. Minsan pa. Ang kasunod po na ating video clip. Bakit po sa inyo gumagamit kayo ng watawat, samantalang sa iba, wala namang ganyan? Hindi natin alam yung sinasabi niyang iba na walang watawat. Pero yung maraming alam natin, may mga watawat din na ginagamit. O, halimbawa, sa ating sa kinagisnan po dito sa Pilipinas, ng marami, may watawat din po yan sa Catholic. Opo. O dun sa Vatican. Opo, meron din yan. Actually, talagang bilang sovereign nation, meron silang watawat. Meron. Kaya yung mga kilala, baka hindi lang natin nakikita, yung sa diliman, meron ding watawat yan, malaki rin. Di ba? Kaya, ang mabuti, maliwanagan natin, bakit tayo may watawat? Biblical po yan. At yan nakasulat. Pakinggan po ninyo. Aklat ng mga awit, 60 at 4. Nagbigay ka ng watawat sa nangatatakot sa iyo upang maiwagayway dahil sa katotohanan. Yan. Meron po talagang watawat na ipinagkaloob ang Diyos. Ang layunin, kailangan nitong iwagayway dahil sa katotohanan. Kaya, hindi po ito paglabag sa kalooban ng Diyos ang pagkakaroon ng watawat sa kalipunan ng mananampalataya sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ay isang paraan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon para maiwagayway sa buong mundo ang katotohanan na tinanggap ng kanyang mga mananampalataya. At hindi lang po yan. Ang simbolo po ng watawat na yan, pagka babasahin natin sa Biblia ay pakinggan po ninyo. Awit ng awit 2 at 4. Dinala niya sa bahay na may pigingan at ang kanyang watawat sa akin ay pagsinta. Napakaganda, kapatid na Gabriel. Tanyo, it's a symbol ang watawat. No? Ayun, nakalagay, pagsinta, pag-ibig. O, kahit na tayo, tayo mga tao, gustong-gusto natin ng mga symbols, representations. Lalo na sa Biblia, gumagamit din tayo ng, based on the Bible, mga watawat. Ito, watawat ng Diyos. Binigay niya sa kanyang mga mananampalataya bilang simbolo ng kanyang pagmamahal o pagsinta. Opo. Kaya mapapansin po ninyo sa watawat na itinataguyod ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang nasa itaas po niyan pagka iwinawagayway ay kulay pula dahil ang pula ay simbolo ng pag-ibig, hindi po ng giyera. Opo. So sana klaro yun sa atin, no? Opo. Sa ating kaibigan, lahat. Masasabi natin lahat merong watawat. Baka hindi nyo lang napapansin. Ina-adapt po ng kabanal-banalang iglesia kasi biblical. Opo. Salamat po. Next po, mula sa Patero, si Binibining Geraldine Go. Geraldine Go po. Bakit po di kayo nagsa-sign of the cross? Sign of the cross, alam natin, it's a universal symbol of Christianity. Pero sa ganang kabanal-banalang iglesia, kasi hindi ka ho tinuturo yan, wala ho yan sa Biblia. Although, mababasa natin sa mga references, nag-start ho yung practice niya ng tracing, tinitrace po ng ating kamay, yung cross sa ating katawan, sa 4 points of the body. Yan po nagsimula nung ikatlong siglo lang. So it's not an original thing na itinuturo ho noon. Kasi may mga ginamit talagang yan ho'y galing sa Greek alphabet, Greek letter na tau. Na letter T. Alam natin, letter T. Yung nasa fraternity, tau. Di ba may fraternity, tau, gamma, letter T. Yun ho yung rumerepresenta sa krus na pinagpakuan sa ating Panginoong Jesus. So, yung 3rd century lang halos talaga nagsimula yung practice na yan. Dahil yung ibang
mga nagpapakilalang Kristiyano kung magbotismo, magbinyag sa kanilang magiging miyembro. Opo. Hindi ho sa atin yon. Pag nagmimiyembro, binabasbasan ng Pa-cross. krus. Mm. So, sa kinalaunan, yung po ay tinuturing na parang gesture ho ng basbas at para ang direksyon ng tumatanggap, sana ako rin gumawa nito. Trace niya na rin yung gamit nung nagbabasbas sa kanya. So, dun ho parang nagsimula yung practice ng signing of the cross. Pero as a doctrine o doktrina sa Biblia, wala po yan. Hindi po itinuturo ng Biblia. Ang sa ating mga Pilipino, tawag ay pag-aantanda. Ang tanda. O, pag-aantanda. Yung mauna sa noo, Opo, sunod sa kaliwa o kanang balikat ba? pababa. Oo. Ayan. So, tapos yun. O yun. Ang pag-aantanda. Wala ho nun sa Biblia. Ngayon, kung gusto nila, nasa sa kanila po yun. Pero kung i-direct po sa atin ang katanungan ito, Bet din natin ginagawa. hindi ginagawa. Opo, wala po kasi sa Biblia yan. At dahil sa hindi itinuturo ng Biblia, maliwanag po ang ating mababasa na ibinibilin sa atin. Dahil tayo mga lingkod ng Diyos, hindi pwedeng hindi natin sangguniin ang nakasulat sa Biblia. Pakinggan po ninyo, basahin po natin ang nakasulat. Unang Korinto 4 at 6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Upang sino man sa inyo huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Oh, yan. Napakalinaw po Huwag magsihigit sa nasusulat. Ibig sabihin, ang sundin lang natin, ang gawin natin kung ano yung nakasulat sa Biblia. Wala naman pong nakasulat sa Biblia na tayo ay mag-sign of the cross pagka natatapat sa sementeryo, sa simbahan, sa harap ng altar, pagkabababa ng hagdan, pagsasakay ng sasakyan, pagtatakbo ng sasakyan. Marami. O kaya nasa panganib. Opo. O kaya nagitla. O kaya ay magpapasalamat sa Diyos. O kaya kumidlat. Yan. Wala pong nakasulat sa Biblia na mag-cross kayo, sign of the cross, pagka merong ganyang mga sitwasyon. Sabi ng Biblia, huwag tayong maging gayon. Kaya hindi po iniuutos ng Diyos yan. At kung yan po hindi iniuutos ng Diyos, labag po yan sa kalooban ng Diyos kung ginagawa ng isang tao, lalo na ng mananampalataya ng Diyos. Salamat po, Sister Geraldine Go ng Pateros. From South, punta ulit tayo sa North. Mula sa May Kawayan, si James Matthew. Ako po si James Matthew. Nakatrabaho sa Malacca. Ang tanong ko po ay, alin na mas mahirap? Magpatawad o humingi ng tawad? Magpatawad O humingi ng o tawad. humingi ng tawad. Alin ang mahirap? Yung pong magpatawad saka humingi ng tawad, pareho pong iniuutos ng Diyos yan sa tao. Pag nagkasala ka, matuto kang humingi ng tawad. Pagka ikaw naman pinagkasalahan, matuto ka ring magpatawad. Dahil yan parehong utos ng Diyos, ang sagot ng Biblia, pakinggan po ninyo. Narito, unang 1:5 at 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Yan. Sa ibang salita nung hindi mabibigat, parang yung sinabi ni Brother Matthew o Brother James. Alin ang mahirap? Wala pong mahirap. Kung kinikilala natin ang pagpapatawad o humingi ng tawad ay utos ng Diyos, hindi natin ito titingnan na mabigat o iisipin na mahirap. Dahil pag ginawa po natin ito, pinatutunayan natin na mahal natin ang Diyos. Parang pagsunod sa utos ng magulang. Ibinibilang ba natin na ang pagsunod sa utos ng magulang mahirap? Pagkatamad yung anak, kahit na tsinelas lang ang ipinaabot ng magulang, mahirap talaga yun. Opo, totoo po yan. Pero pagka ang anak mapagmahal sa magulang, hindi pa inuutosan niya, naabot na tsinelas. Opo. So, walang issue, hindi dapat issue ko nung mas mabigat o mas Opo. magaan. Parehas yung utos yan na kailangan din.
Lalo na yung pagpapatawad. Sabi nga ng Panginoon, kayo pinapatawad ko, anong puwang para sa inyo hindi na magpatawad. At kung ikaw din naman ay nagkasala, mahirap, hindi dapat maging mahirap sa'yo ang humingi ng paumanin o kapatawaran. Pagka sa tingin niya, hindi niya matanggap na siya may kasalanan, o mahihirapan talaga siyang humingi ng tawad. Pag hindi niya tanggap yun na siya nagkasala, at kung ang isang tao naman hindi talaga nakahanda na patawarin o talagang mahirapan siyang magpatawad. Pero kung kikilalanin natin yan ay utos ng Diyos sa atin at ang Diyos ay mahal natin, maliwanag. Hindi po mahirap. Walang mahirap. Hindi mahirap magpatawad. Hindi rin mahirap humingi ng tawad. So, sana matanggap mo yan, brother. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, masampalatayan na natin, napakahalaga ng utos ng Diyos na yan. Kasi pag di ka marunong magpatawad, ikaw ang unang nahihirapan. Ayaw na ayaw mong makita yung nagkasala sa'yo. Pag nakita mo, kumukulo yung dugo niya. Ay, gaano kahirap na kumukulo ang dugo mo? Di ba? Para kang nagsisigip ang dibdib. O di ba mahirap yun? Kaya ikaw ang unang nahihirapan. Pagka naman di ka marunong humingi ng tawad, mahirap din yun. Di ba? So, ang sigurado, ang garantisadong tama, walang usaping mabigat o magaan. Opo. Sundin mo lang, magpatawad, humingi ng tawad, parehas lang. Opo. Salamat, Brother James. Balikan natin si Sister Aban Macalino. Ang kanyang awitin naman, Harana sa Kapatid na Sinisinta. Kapayapaan pong muli sa aming mga taga-subaybay. Alam niyo po, maraming gawa ng pagmamahal ang maaari nating gawin para sa ating kapatid. Nariyan na atin siyang tulungan sa panahon ng kanyang pangangailangan. Patawarin kung nakagawa man siya ng kasalanan sa atin o kaya ay damayan sa panahon ng kanilang kalungkutan. Tunay nga na ang isang nagmamahal ay humahanap ng paraan para ito ay patunayan. Kaya kapatid na minamahal, kapatid na sinisinta ng aking kaluluwa, isang awit ng pagmamahal ang handog ko sa iyo. Ito ang Harana sa Kapatid na Sinisinta. Pagsinta, ang aming dala-dala ay pagsuyo ng ating Ama. Dinggin niyo sana, sikap na nalikha, bunga ng pag-ibig, kayo ay aming hinaharana. Umidak sa tuwa, na kayo'y aming makita, pumapalakpak, nagpapapadyak, nasaliw ng musika. Isang gawang hayag at pagsintang di mapigilan, nawa'y amin kayong mapaligaya. Nagpawas man ang tinig at katawa'y napapagal, napapawi pag kayo'y nakitang masaya. Kapag kayo'y ngumingiti sa amin, ito ay sapat na. Kami ay nangarana bunga ng aming pagsinta, ang aming dala-dala ay pagsuyo ng ating Ama. Dinggin niyo sana, sikat na nalikha, bunga ng pag-ibig, kayo ay aming hinaharana. Umitak sa tuwa, na kayo'y aming makita, mapalakpak, nagpapapadyak, nasaliw ng musika. Isang
napapawi pag kayo'y nakitang masaya. Kapag kayo'y ngumingiti, sa amin ito ay sapat na. Puso namin ay binubuksan, munting haranay, inyong pagdamutan. Ang hangad namin kayo'y mapaligaya, hikain ang isang makalangit na pagsasama-sama. Umindak sa tuwa na kayaming makita, pumapalakpak, nagpapapadyak, isaliw ng musika. Isang gawang hayak at pagsintang di mapigilan, nawa ay amin kayo mapaligaya. Paos man ang tinig at katawa'y napapagal, napapawi pag kayo'y nakitang masaya. Kapag kayo'y ngumingiti, sa amin ito ay sapat na. Umindak sa tuwa na kayaming makita, pumapalakpak, nagpapapadyak, nasaliw ng musika. Isang gawang hayak at pagsintang di mapigilan, nawa ay amin kayong mapaligaya. Paos man ang tinig at katawa'y napapagal, napapawi pag kayo'y nakitang masaya. Kapag kayo'y ngumingiti, sa amin ito ay sapat na. Kapag kayo'y ngumingiti, sa amin ito ay sapat na. Sa amin ito ay sapat na. Okay, sister, salamat po sa uulitin. Napakinggan po namin kayong muli. Ang kasunod pong video clip ay buhat po ang ating namang bisita ay si Giancarlo ng Bataan. Hello po, ako po si Giancarlo M. Rivera. Ang aking po katanungan ay, sa mga sitwasyon po ng mga bedridden o mga nakoma, kasalanan po ba ang mercy killing? Mercy killing. Ibig sabihin po ng mercy killing, kapatid na Gabriel, Sa ibang termino, euthanasia. Mercy killing, sa pagkaawa mo, mercy. Dahil sa kahabagan mo sa kanya, gusto mo nang putulin ng kanyang paghihinagpis. Kung ano man ang bumubuhay sa kanya, inaalis mo na. Pinapatay mo na. Kaya Opo. killing. Lalo na yung nakikiusap na talagang siya tapusin na. Ayaw na, hirap na siya. Sa totoo lang po, kahit na i-request pa nung may sakit, nung hirap na siya mamatay, o kahit na tayo, kung buhay pa, pagpasyahan natin na patayin yung buhay pa, labag po yun sa kalooban ng Diyos. Kahit palagyan natin ng mercy, ano pa ba katumbas ng mercy? Yun nga, euthanasia, assisted suicide. Yan. Ayaw po ng Diyos yan. Basahin natin ang nasa sulat sa Biblia. Narito ang talatang pinagbabatayan po natin. Ayan, maikling-maikli. Huwag kang papatay. Exodo 20 at 13. Yan. Now, we understand yung emosyong involved po dito kasi nga, inaawa na tayo, nahabag tayo sa ganong sitwasyon na kung saan hirap na lalo na ho sa sakit talaga. Halimbawa, yung cancer nga. Opo. Hirap na sa sakit na dinaranas. Hindi na tumatalab ang pampamanhid na binibigay sa pasyente. Yung po talaga, mga kaibigan, bagamat gusto na natin siyang matapos sa kanyang paghihinagpis, dapat ipagkatiwala talaga natin sa Diyos ang kapalaran ng gayon tao, ang gayong mahal natin sa buhay. Again,
Hindi po ito, it's easy for us to say. O, nasa Biblia po yan. It's not really in our hands. Wala ho sa kamay natin ang pagpapasya. Paano kung halimbawa, kapatid na Gabriel, ang gagawa nun para matapos na yung kanilang paghihirap sa pag-aalaga, mabibilang ba sa mercy killing? Ay, iba rin naman ho yun. Bawa, talagang wala na. Opo. May mga ganun sitwasyon na ang bumubuhay na lang. Kaya nga, binubuhay na lang. So technically, patay na po eh. Opo. Ang nagpo-prolong na lang ng buhay niya ay makina, halimbawa, mga aparato na ginagamit, medical apparatus, para siya nakikita na lang natin na humihinga. Pero, syempre, ang doktor, maingat po sa pangungusap yan. Hindi nila sasabihin na wala na talaga, patay na po siya. Pero ang mga resulta ng pagtitest, makikita natin, brain dead na, meron tayong sinasabi, gulay na, sa wikang English, vegetative state na, wala na talaga. So ano pa ang recourse natin? That's not mercy killing. Hindi ho mercy killing, hindi ho euthanasia ho yun kung tutuusin, kasi talagang wala na. Patay na yun, wala na. Kaya ibang usapin po yun. Instead do yun talagang conscious, nakikita lang natin naghihirap. Mahirap lang talagang kung wala tayo doon sa sitwasyon na yun. Mahirap talagang magpasya, pero our hands are tied, mga kaibigan. Nakatali ang ating kamay sa mga pagpapasyang gaya niya. Pero yun, ulitin lang natin, kung ganon, alam na natin, gulay na, brain dead na, hindi ho euthanasia yun. Pag tinatanong tayo ng doktor, lalagyan pa ba natin ng aparato, kapatid na Gabriel? Pag sinabing hindi tayo sure, hindi lang talaga makapagsalita mga doktor. Maingat sila sa usaping legal kasi nga baka sila mademanda. Pag nagkaroon ng milagro, yung sinabi nila comatose state, bedridden, yung binanggit ng nagtanong, iba ho yun, yung comatose state, pwede hong magising pa buhay pa yun. Oo, yung aparato, minomonitor, pero deeply unconscious lang. Baka nagkaroon lang ng konting brain damage, ganyan. Kaya yung nervous system niya, hindi siya magising. Pero may mga nangyaring nagigising pa. Buhay talaga yun. Hindi patay. pa ho iba-iba yan It varies, mga kaibigan. Yung bedridden naman, bedridden lang ho yun. Baka hindi pa ho namamatay. Baka yun, sabi nyo nga, nagsasawa ng mag-alaga, gusto nyo na lang madali. O kaya may mga kasamaan palat pa nag-aagawan na sa iiwang yaman, pamana. Nagmamadali. Ibang kaso ho yan. That still falls under the category ng pagpatay. Doon sa talatang nakadisplay pa. Bakit ba ibinabawal ng Diyos sa atin yung pagpatay sa kapwa? Basahin natin ang sinabi sa Ecclesiastes, Kapitulo 8. Narito, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon na maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Yan. Napakalino naman Wala sa kapangyarihan ng tao ang pumigil ng diwa ng sino man. Ng sarili niya, ng kanyang kapwa. Wala. Nasa Diyos lang po yan. Kaya hindi po niya ipinapahintulot na tayo ay magkaroon ng karapatan o kapangyarihang pumatay ng sino man sa ating kapwa-tao. So, sana po ay masampalatayan na ninyo ang katotohanan yan. And with that note, tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating palatuntunan. Kaya sana subaybayan nyo pa rin kami. May mga ready hong tayo mga questions. Talaga nagbabagang mga questions ito. And please feel free. Kung gusto nyo na kayo madalaw ng ating mga kapatid, kayo po yung sa larangan ng paghuli ng larawan, napitikan ng video. Gusto nyo magtanong, nagawi po kami sa inyo. Please, feel free to ask those questions. At ang palatuntunan ito, ang sasagot sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia. Salamat po. At sa pagkakataon pang ito, tayo ay sama-sama pong manalangin sa Panginoon. Mag-alay po tayo sa Kanya ng pagpapasalamat. Kalaki po
ng pagdulog na hilingin natin sa Diyos na patuloy na gabayan, patnubayan tayo, maging kayo po, lalo na po ang mga dumadaan sa iba't ibang sitwasyon ng buhay na hindi naman talaga madali, kundi ang talagang kailangan ay idulog sa ating Panginoong Diyos. Pangungunahan po ito ng ating minamahal na kapatid, ang isa po sa elder ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang kapatid na Gabriel. Aba, Panginoon namin Diyos. Aming Diyos. Hindi magkamayo ang aming kalooban sa kaligayang isinilid mo sa aming mga puso sapagkat sinamahan mo kami, pinatnubayan mo kami at bagamat tinig ng mga kasangkapan ng aming narinig, nadarama namin ang iyong presensya sa mga pagkakataong ito. Opo. Ikaw ang nangungusap sa amin, kumakatok sa aming mga puso at natid kami sa wastong pananampalataya sa makatwid ang mapabilang sa iyong kaharian, Amen. sa iyong kabanal-banalang iglesia. Amen. Na dahil dito ay taus-puso kaming nagpapasalamat sa iyo sa patuloy mong pamamatnubay sa amin. Opo. Payagan mo na ang munting tinig namin na pinaglakip sa isa ay maitaas namin minsan pa sa iyo at handugan ka ng kapurihan, sinasamba ka namin sa pamamagitan ng Espiritu at ng iyong mga salitang katotohanan. Amen. Alalahanin mo ang ibig na lumapit sa iyo at nagbibiling sa iyong mga kasangkapan upang sa pamamagitan ng palatuntunan ito ay maiparating nila ang sa iyo ang kanilang mga hiling, ang kanilang mga hinaing. Mang Diyos, marami kaming pinagdadaanan sa buhay nito. Opo. Una-una nga ay ang mga sakit, mga karamdaman na nagpapahinto, nagpapabagal, minsan ay nakapipigil sa aming pang-araw-araw na gawain, at lalong-lalo na sa aming mga paglilingkod sa iyo. Hindi sa kami ay naguutos, kundi namamanik kami na minsan bang iunat mo ang iyong bisig, haplusin mo ang aming mga lupang katawan. Amen. Panauliin mo ang kalakasan nito, pawiin ang mga nagiging karamdaman namin, Opo. upang ang manauling kalakasan nito magamit namin sa natatanging mga paglilingkod sa iyo, ang pakikipagkapwa-tao namin, ang pakikipag-fellowship namin sa aming kapwa-kapatid, kalinsabay ang pagbibigay kapurihan sa iyong pangalan sa mga panahon ng aming mga pananambahan. Amen. Lalahanin mo rin ang mga nagiging kasangkapan sa palatuntunan ito, mga Opo. nagtataguyod, nagkakaloob ng tulong, naghaabuloy, nagbibigay ng referrals, at sa pangkalahatan ay idinadalangin nila ang tagumpay nito. Maging lalong-lalo na ang aming matandang pangkalahatan na Opo. dahil sa mga ipinapaisip mo sa kanya, ay nagbangon ang palatuntunan ito at ang iba pang mga plataporma ng pangangaral ng Ebanghelyo. Amen. Tulutan mo na silang mga kasangkapan ay palakasin pa ang kanilang pangangatawan, magkaroon ng pagkakataon pa na makabahagi sa pangkalahatang pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ang pagtuturo ng katwiran at ang pag-agaw sa kamay ng kasalanan sa katampalasan ng bumibihag sa mundong ito. Amen. Sa pangkalahatan ay hinihiling namin ang iyong pagpapala sa amin sa araw na ito. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood, pagtangkilik po sa araw na ito. Muli po namin kayo inaayaan sa aming next episode. Muli po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po naming magkakapatid sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghiwalay. Bispa.